Okay. Sabi ng Philippians chapter 2 verse 14 to 15, do everything without complaining or arguing, so that you may become blameless and pure, children of God without fault, in a crooked and depraved generation in which you shine like star in heaven. So gawin ninyong lahat ng bagay na walang pagtutol at pagtatalo upang kayo maging ulirang anak ng Diyos. Malinis, walang kapintasan sa gitna ng mga taong liko, masama. Gayon, magsisilbi kayong mga ilaw sa kanila tulad ng maningning na tala sa umaga. So yun daw, ano ang dapat nating gawin? Huwag kang mareklamo. Kung naglilingkod ka sa Lord, huwag kang reklamo na napapagod ako, nahihirapan ako, walang pumapansin sa akin, walang nagbibigay sa ng recognition. Alam niyo po, expectation ng recognition may trivialize o nawawalang halaga yung mga ministering ginagawa ng bawat isa, kahit nadakila pa yung layunin natin. Pero, lagi naman tayo naghahanap ng pansin, naghahanap tayo ng acknowledge. Lumiliit o hindi o nababaliwala yung mga ginagawa natin kung ganun yung ating magiging expectation sa ating paglilingkod sa Panginoon. Sabi ng Galatians chapter 1 verse 10, Am I now trying to win the approval of men or of God? Or I'm trying to please men? If I were still trying to please men, I would not be a servant of Christ. Ngayon, nangangahulugan bang hinahangad ko ang papuri ng tao? Hindi. Sabi ni Pablo, ang papuri ng Diyos ang hinahangad ko. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Kung iyan lamang ang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin pa ni Kristo. Alam niyo po, kung sa pag-serve at paglilingkod natin sa ating Panginoon, ang audience pala lang natin ay tao. Anong ibig sabihin nun? Kaya ka naglilingkod sa Diyos kasi, halimbawa, gusto mo lang papurihan ka ng tao. Kasi hindi man ng Diyos ang audience mo. Kung ang audience mo ang Lord, kahit na anong mangyari sa mga tao, tuloy ka sa ginagawa mo. Nasusundan. Kasi hindi naman tinitingnan ang Lord sa bilang eh. Sabi nga, kahit isang kaluluwa lamang na madala mo sa Panginoon, higit na kagalakan sa langit ang mararamdaman. Kaya wag kang magtampong pururote kasi di ba yung mga bataan. Wag kang magtampong bukid, ganun, may something word like that, na wag kang ka diyan na tampo-tampo ka diyan. Na naglilingkod tayong lahat sa Panginoon, walang nag-acknowledge sa iyo kasi ultimo kahit isang kaluluwa lang yan na madala mo sa Panginoon at nagpatuloy at lumago yan, higit lalong maraming kagalakan sa langit ang nagse-celebrate dahil sa isang kaluluwa. Hindi naman nagtitingin ng Lord sa 1,000, 100 o 1,000 man yan na nagsiserve sa Panginoon. Pero pagdating pala ng judgment day, hindi naman pala sila puro nasusundan. Kaya yung paglilingkod natin sa Diyos, hindi maaapektuhan kasi ang iyong ibig sabihin ang audience, hindi tao, kundi ang audience mo ay ang Lord. Ang Lord ang gusto mong mapasaya sa paglilingkod mo. Okay ba yon? So, alam nyo po, sabi nga rito sa aking pinag-aralan, kung ang gusto nating ma-please ay hindi tao, kung ang Lord ang gusto nating ma-please, hindi yung ating kapwa. Kasi kapag tawang pini-please natin, hindi ako tunay na naglilingkod sa Lord. Yun ang pinaka-ibig sabihin. Kasi, ang gusto mo lang mangyari, ginagawa mo lamang palang consumption yung tao para ma-appreciate ka, para siguro ma-acknowledge ka dahil sa ginagawa mong paglilingkod sa Lord. Kasi siyempre, kapag na-appreciate ka, i-acknowledge ka nila. So ang motivation mo, nagsiserve ka, hindi sa Diyos, kundi sa tao. Kasi nga, ang gusto mong mangyari, ma-please mo yung mga nasa paligid mo. Pero ang totoong naglilingkod sa Lord, hindi niya piniplease yung mga tao, kundi ang piniplease niya, walang iba kundi ang ating Panginoon. So, in the process of pretending to serve God, I am elevating myself, so itinataas ko lang pala ang sarili ko. So, yung tunay na naglilingkod daw sa Panginoon, na gustong ma-recognize, ma-appreciate, hindi yan naglilingkod sa Diyos, kundi sa tao lamang. Kasi kung talagang tunay ka naglilingkod sa Diyos, kahit hindi ka ma-recognize, kahit hindi ka ma-appreciate, tuloy ka sa pag-serve sa Panginoon. Okay po ba yun? Maraming mga tao nagpe-pretend na nagsiserve sa Diyos, pero actually, gusto mo lang palang ma-recognize, ma-appreciate, at maging popular. Okay? So sabi nga rito, sabi nga nung Bible study na napapakinggan namin gabi-gabi, sa paglilingkod natin sa Lord, God doesn't want us to glorify ourselves and to call attention to ourselves. Ayaw tayo ng Diyos na yung pagmamapuri sa ating paglilingkod,
na tayo na yung kumukuha ng pansin at itinataas na natin yung ating sarili. Nasusundan. So, sabi nga rito, bilang mga maka-Diyos na lingkod, lahat naman tayo dito manggagawa ng Panginoon. Kasi bawat Kristiyano, meron tayong pinapagawa sa atin ng Panginoon. Ang tamang kustumbre natin ay, minamahal ko lang naman kasi ang Diyos, nagsiserve ako sa Diyos, naglilingkod ako sa Diyos dahil nauna na siyang nagmahal sa akin. Kaya nga sabi ng 1 John chapter 4 verse 19, tayo umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. So, nagmamahal ako sa Diyos kasi Diyos na ang unang nagmahal sa akin. Tapos, hindi natin dapat na isumbat sa Diyos na minamahal natin siya dahil una na nga siya nagpakita ng pag-ibig sa atin. So, kumbaga ba, alam niyo po yung nagbabalik-balik. Kapag may gumawa sa'yo ng mabuti, halimbawa, sample, ito, mas madaling maintindihan. Nagpagawa kami ng computer kay Kuya Angel. Dahil hindi ako makapagbayad sa kanya ng ganong halaga, kahit man lang ba magbigay ako ng kaunti, nasusundan nyo, hindi ko kayang bayaran eh. Di, kasi naman lang makapagbigay ako nung kakayahan ko na pwede ko ibigay. Alam nyo sa Diyos, kahit na anumang gawin nating kabutihan eh. Sasabihin ko sa inyo mamaya. Hindi natin dapat isumbat sa Diyos na minamahal natin siya dahil nauna na siyang nagmahal sa atin. Kung baka ba, nagbabalik-balik tayo sa Diyos o nagsusukli sa kabutihan ng Lord, ang totoo, hindi natin siya kayang bayaran sa lahat ng kabutihan ginawa niya sa ating buhay. Kaya nga, sabi ng Mark chapter 10 verse 45, for even the Son of Man did not come to be served, but to be served and give His life as ransom for many. Sabi sa Tagalog, sapagkat ang anak ng tao ay naparito, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng marami. So kahit anong paglilingkod ang gawin natin sa Panginoon, ito laging yung tatandaan sa isip nating lahat. Kasi lahat tayo manggagawa ng Panginoon. Kahit anong paglilingkod ang gawin natin para sa Panginoon, naunahan na tayong paglingkuran ng Diyos. Sa papaano pa, namatay sa krus para sa atin eh. Kahit anong gawin mong pagsiserve ng Diyos, hindi mo kayang bayaran ang lahat ng ginawa ng Panginoon para mailigtas ka at para malagay ka sa kalagayan mo bilang anak ng Diyos. Kaya mong bayaran? Hindi. Pero kaya mong suklian sa pamamagitan ng iyong pagsunod at pagiging seryoso sa iyong paglilingkod. Nasusundan. Tanong, seryoso ba tayo? Ako hindi. Kasi nakikita niyo naman, di ba? Ako, di man po pwede magsabi na ako ay iba rin sa inyo. Dahil kami, ako guilty niya. Madalas akong magturo. At ako, habang pinag-aaralan ko ito, akin din yung tama. Sabi ni Pastor, kasi lahat tayo guilty rito. Kasi kung lahat tayo seryoso sa paglilingkod sa Lord, sabihin nyo, may kaibahan ba? Kaya na magsabi, mas better ba kung tayong lahat ay seryoso at aminadong naintindihan natin yung tungkulin ng servant na ito, na naglilingkod sa kanyang amo? Eh, sino ba amo natin? Ang Diyos. Anong ginagawa natin paglilingkod? Binibigay ba natin yung seryosong paglilingkod? Binibigay ba natin yung best na paglilingkod? Binibigay ba natin yung buong puso nating paglilingkod? Kayo na ang sumagot. Ako hindi. So yun. Kaya bilang mga manggagawa, bilang mga servant na ating Panginoon, hindi natin dapat isumbat sa Panginoon na, naku, yung mga mumunti nating ginagawa rito, yung pag-serve natin sa kusina, siguro pagpa-participate dito sa lahat sa activities sa church, pagpa-participate sa children ministry, pagpa-participate dito sa gawain ng Lord. Alam mo ito, bumunti lamang natin itong ginagawa. Bagamat siyempre, ilan sa atin, itong ginagawa natin sa Panginoon, lahat-lahat ng best na natin ito. Pero alam niyo po, kung ikukumpara sa ibigay ng ating Panginoon sa ating buhay, ultimo buhay niya, ibigay niya sa atin para lamang tayo mailigtas. May isusumbat pa tayo sa Panginoon, Lord, naglilingkod ako sa iyo. Bakit? Kaya mo bang ibigay ang buhay mo para mailigtas ang mundo? Kaya mo bang iligtas ang buhay mo para maligtas ang espiritu mo sa tiyak na kapahamakan? Hindi. Kaya huwag mong isusumbat sa Panginoon naglilingkod ka. Especially, hindi naman natin binibigay sa Lord ang pinaka-the best nating paglilingkod. Okay? So, hindi tayo dapat manumbat. So, dapat ang attitude natin, mahal ko ang Diyos kasi una na siyang nagmahal sa akin. Naglilingkod ako sa Diyos kasi una na siyang naglingkod sa akin. Ibigay niya na yung kanyang buhay sa akin eh. Di po ba? Amen po ba? Ang isa pang konsepto, alam niyo po, ang isa pang magandang konsepto dito sa ating pinag-aaralan na dapat nating isaloob, na sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa gawain ng Lord, ito ay isang pribilehiyo. Alam niyo po ba yung meaning ng pribilehiyo? Hindi yan sa lahat. Pili ka lang yan.
para makapaglingkod. Hindi lahat ng tao naglilingkod sa Diyos. Pero pasalamat ka at isa ka sa pinili ng Diyos para maging lingkod niya. Okay ba yon? Grateful ka ba dahil privileged ka? O nagrereklamo ka dahil privileged ka? Nasaan ka sa dalawa? Minsan nagrereklamo tayo dahil ako na lang lagi nakikita ni pastor, ako na lagi tinuturo ng mga leader na ako na naman daw sa susunod. Kaya ako tagapagturo talaga. Tinuturo ko kayo para may share ko ang privilege sa inyo. Huwag kayong tumanggi, privilege yan. Kasi tuturo ko next time yan. Totoo yun, ang hirap talaga. Gusto kong i-share sa inyo. Kapag naunawaan ako, kasi personally, slow learner din akong kagaya ninyo. Alam niyo po, isang malaking karangalan at pribileyo na tayo ituring na lingkod ng Diyos. Privilege yan. Kasi imagine mo kung saan tayo naroroon kung hindi tayo naglilingkod sa Lord. Nasaan ka? Sa mundo, nasa SM, nasa ginagawa natin kung ano gusto natin. Pero saan ka patutungo? Ngayon, nagrereklamo ka na naglilingkod ka sa Panginoon, nandiyan ka, nakikinig ka sa salita ng Panginoon. Di po ba? Kung naglilingkod tayo sa Diyos, pribileyo yan. Magpasalamat tayo, magpuri man tayo o hindi, pasalamatan man kung hindi, pasalamat ka at naglilingkod ka sa Panginoon. Okay ba yan? Pero ang una muna nating dapat ay itanong, bago natin pag-usapan yung mga privilege ng pagiging lingkod ng Lord, naglilingkod na nga ba talaga tayo sa Panginoon? May ginagawa na ba tayong paglilingkod sa Diyos? Dapat meron, kasi kung Kristiyano ka, manggagawa ka. Amen po ba? Walang Kristiyano na hindi manggagawa ng Panginoon, hindi lingkod ng Lord. Hindi po pwedeng naging Kristiyano ka tapos wala kang ginagawa. Ni sarili mo, hindi mo kayang palaguin. Kasi kung sabi ko, kung Kristiyano ako, ang isang ministeryo mo, yung pananampalataya mo sa Panginoon, dapat 5 years ago, kung ikaw ay isang buto, dapat meron ng umuusbong na ugat sa'yo. Baka hanggang ngayon, nananatili tayong buto. Kahit halaman man, pag ilagay mo sa lupa, kahit yung buto kahit anong klaseng buto ng halaman, ilagay mo yan sa lupa, pagdating ng 3 days, may pagbabago yan. Hindi ko naman sinasabi na pare-parehas tayo ng level ng improvement, level ng paglago sa Panginoon. Pero kung 5 years, 10 years, 15 years na tayo dito sa gawain ng Panginoon at ganyan ka pa rin, something is wrong. Dapat pero ng pagbabago sa bawat isa sa atin na dapat na nating makita. Amen po ba? Kaya nga sabi ni Ephesians chapter 2 verse 10, tayo'y kanyang nilalang, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti, na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong pamanguna. Alam nyo po, bago pa tayo isinilang, sabi ko nga sa inyo, nakaplano na lahat ang ating buhay. Itinakda na ng Lord ang mga assignment niya para sa bawat isa sa atin na dapat natin kinakailangang gawin. Tapos, ang kinakailangan natin gawin, sundin natin yon para magkaroon tayo ng tunay na kabuluhan sa ating buhay. Kaya minsan siguro, nalilito tayo, naguguluhan tayo, kasi hindi natin alam, hindi natin sineseryoso kung ano ba yung plano ng Lord sa buhay ko. Halimbawa, kung ikaw ay isang Kristiyano, ano bang plano ng Lord sa buhay? Magkaroon ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Paano tayo magkakaroon ng isang kasiyasiyang buhay kung sumusuway ka sa kalooban ng Lord? Kung patuloy mong ginagawa ang taliwas sa kanyang mga pinag-uutos. Alam niyo po, ang dapat na maging attitude nating lahat, kung tayo naglilingkod o nagsiserve sa Lord, ito ay duty ko. Duty mo, duty nating lahat. Kung naglilingkod ka sa Lord, gaya ng servant na yon, duty mo lang na sumunod sa kalooban ng Lord. Amen po ba? At alam niyo po, nobody is being thanked for doing his duty. Hindi ka mag-aantay ng pasasalamat kapag ginagawa mo kung ano lang yung dapat mong gawin. Ang nakakalungkot lahat sa atin, hindi na tayo maglilingkod kapag hindi na tayo na-appreciate at napasalamatan at na-acknowledge. Kaya nga sabi ng John chapter 12 verse 26, ang dapat sumunod sa akin, ang naglilingkod sa akin. At kung saan man ako naroon, ay naroon din ang aking mga lingkod. Pararangalan ako ng Ama, ang sino man naglilingkod sa akin, sabi niya sa English. Whoever serves me must follow me, and where I am my servants also will be with me. My Father will honor the one who serves me. Alam niyo po, kung papakita niyo sa panahon natin ngayon kasi, ipinapakita lamang nito na kapag naglilingkod ka sa Diyos, pribileyo sa paanong paraan. Minsan, di ba, nakakabalita kayo ng mga amo. Kasama nila yung mga katulong nila. Halimbawa, papunta sa ibang bansa, papunta sa ganitong mga restaurant,
papunta sa ganitong mga... Ako, nasubukan ko yun nung medyo nagtatrabaho kami ni Ate Mona. Diba, Ate Mona? Makain tayo doon sa mga Crown Plaza. Kasi sinasama tayo ng boss natin. Alam niyo po, kung nakasaka yung amo mo sa eroplano, kasama ka. Bakit? Dala-dala ka siyempre ng amo. Siyempre, kung nasaan yung amo mo, nandun ka. Kung ikaw ay mabuting lingkod, kung natutuwa sa yung amo mo, kung saan sa pupunta, kasama ka. Alam niyo po, kung ikaw ay mabuti at lagi kang nakakatuwa ng amo, kinagigiliwan ka, isasama ka. Pero kung naiinis ang amo mo, siyempre iwan-iwanan ka, kaya isasama ng amo mo, naiinis nga sa'yo, tatamad-tamad ka. Saan ka nakakita ng amo na isinama yung kinakainisan niyang manggagawa? Sige, magsabi kayo sa akin ng inis na inis siya yung amo mo, isasama ka sa first class restaurant, ititreat ka? Sino dito makakita ng natutuwa sa yung amo mo, iniwan-iwanan ka lang? Alam mo, i-apply natin sa ating spiritual na buhay. Yan, total naman, amo rin naman natin ng Lord. I-apply natin sa ating spiritual na buhay. Paano kung naglilingkod tayo sa Diyos? Which is, yun naman talaga dapat. Kung nasaan ang Diyos, naroon ka. Hindi ba pribileyo yun? Kayo magsabi. Ginagawa mo yung tungkulin mo, wala nag-appreciate. Nakikita ng Diyos yan. Kasi kasama mo ang Diyos. Ngayon, marami kang problema, assured ka, bakit kasama mo ang Diyos? Alam niya yung dapat niyang ibigay sa'yo. Hindi po ba? Matatakot ka? Hindi. Kasi secure ka. Kasi kasama mo ang Panginoon dahil sa Diyos ka naglilingkod. Imagine niyo kung ginagawa natin ng maayos, mabuti, at nang may pagmamahal yung lahat ng ginagawa natin pag-serve sa Lord. Yung tungkulin natin. Alam ng Diyos, hindi ba't opportunity yun, advantage yun, na batid ng Diyos na alam niya yung ginagawa natin? Baliktarin natin. Sumusubay tayo. Alam ng Diyos. Babala yun. Kasi alam niya kung paano niya tayo i-deal. Makakatakas ka, hindi. Makakalusot ka, hindi. Siguro sa umpisa. Pero pagbabayaran mo. Nasusundan. Alam niyo po, minsan nakakalungkot, winawalang bahala natin ang kumanya sa atin. Umiiwas tayo, nagbubulakbol tayo, at di natin siniseryoso ang mga tungkulin natin. At ang worst pa, tahasang nilalabag natin yung mga pinag-uutos niya. Ano kaya ang mangyayari? Palagay nyo, matutuwa ang Diyos? Kaya siguro ganito ang sitwasyon natin. Huwag ka na magtanong, bakit may nararanasan tayo mga pagkakataon sa ating buhay na minsan ang hirap-hirap. Kasi nga, hindi ka sumusunod. Hindi natin sinuseryoso yung paglilingkod natin sa Panginoon. Pababayaan mo tayo ng Lord. I doubt it. Sabi nga ni Pastor, kung talagang tunay na anak ka, kung nakikita mo yung anak mo na sumusuway sa'yo, pababayaan mo, hindi. Ididil mo, sabi nga, bilang mga magulang, para siya ay matuwid. Okay po ba? So, nagtatrabaho ka halimbawa, tapos pabanching-banching ka, tatamad-tamad ka, at ang worst, pinababayaan mo kasi hindi mo sineseryoso, biglang dumating yung amo mo. Tadan! Nagulat ka ngayon kasi ang daming pinapagawa sa'yo ng boss mo. Yung mga tinanim mo, nagtubuan na. Yung isang puno dapat 5. Hindi po pwede kasi mamamatay sa isang puno kasi hindi po pwedeng tabi-tabi. Hindi siya makakapamunga ng maayos. Tapos yung mga hayop mo, nagkalat na. Hindi mo na ngayon. Natataranta ka na yun. Paano mo na-imagine nyo kung yun yung sitwasyon ng alipin? Di ba? Kasi hindi niya pinagbuti. Wala pa naman si boss. Bisa ganun tayo, di ba? Pag wala yung boss natin, sige lang, FB. May deadline tayong dapat tapusin. Ano nangyayari, di ba? Pag dumating ang boss, lagang tagaktak ang pawis mo kung paano ka magtatrabaho, di ba? Kaya alam ng matalinong amo, yung kanyang mga trabahador, hindi natin malulusutan yung mga amo. Kaya nga naging amo yan, sabi ko sa inyo, matagal na doon sa mga unang na-share ko sa inyo. Kaya naging boss yan, matalino yan. Hindi po pwedeng gulang-gulangan yan na niloloko mo sila sa trabaho. Kasi, ang una mong niloloko yung sarili mo. Dapat bibigyan ka ng bonus, pero dahil nakikita ng boss mo na tatamad-tamad ka, tama lang yung nire-require ng batas, 13-month pay, pero dapat bibigyan ka ng 15-month pay. Kasi nga, deserve mo. Pero dahil tatamad-tamad ka at nakikita niya, hindi mo siniseryoso yung trabaho mo, yan lang yung nararapat sa'yo. Baliktarin natin. Naglilingkod tayo sa Lord.
Dapat bigyan ka ng bonus ng 15-month pay. Deduction na ibibigay sa'yo kasi bagsak ang trabaho mo. Di ba? Tapos magtataka tayo, Lord, bakit ako naghihirap? Paano kung hindi ka maghihirap? Dapat makatanggap ka ng 13-month pay. Deduction na natanggap mo. Di ba? Ganun lang kasimple. Sana maintindihan nyo, di ba? Kung nagtatrabaho ka ng maigi, tapos nadatnang ka ng amo mo, bonus ang aabot mo, di ba? Sa realidad, ganun eh. Kung naglilingkod ka sa Lord at nakikita ng Lord na ginagampanan natin yung tungkulin natin, palagay mo ba hindi matutuwa ang Diyos? At kapag natutuwa ang Diyos, hindi niya, napaka-imposible ba na pagpalain niya tayo dahil sa ating pagsunod? Hindi rin. May makakapigil ba sa Kanya? Wala. May makakapipilit? Wala rin. Nasusundan. Alam niyo po, importanteng maintindihan natin na sa ating paglilingkod at pagsiservisyo sa Diyos, where the master is, the servant will always be there. Kung nasaan yung amo mo, nandun ka rin kung natutuwa sa yung amo mo. At iyon ay realidad at totoong nangyayari maging sa trabaho natin dito sa lupa. Kasi kung nakakatuwang ka ng amo, isasama-sama ka talaga. Kung ang Diyos ang amo mo at natutuwa sa iyo ang Lord, kasama mo siya, palagay mo, maghihirap ka? Kayo na sumagot. Iba-iba naman ang natin eh. Kasi po pwedeng sa tingin mo, naghihirap ka, pero yung paghihirap pala na yun, makakapag-improve ng buhay mo, ng karakter mo, ng pagpananampalataya sa Diyos. Ngayon, kung paano mo titingnan yung paghihirap na pinagdaraanan mo, nasa pananaw mo yun bilang mananampalataya. So, sa paglilingkod natin sa Diyos, sino ang nakikinabang? Ako ba? Hindi. Kayo ang makikinabang. Bawat isa sa atin makikinabang kung tayo ay naglilingkod sa ating Panginoon. Sino ang panalo rito sa paglilingkod sa Panginoon? Ako ba ang panalo pag kayo naglilingkod? Hindi. Kayo ang panalo kung kayo mismo ay naglilingkod sa Panginoon. Tayong lahat ay panalo kung ako ay naglilingkod sa Panginoon. Bawat isa sa atin, tayo ay panalo kung bawat isa sa atin ay naglilingkod sa Diyos. Amen po ba? Kaya nga, pag mas lalong walang pumapansin sa iyong paglilingkod sa Lord, mas malaki ang pagwawagi mo. Bakit? Kasi yung Diyos na nakakakita ng ginagawa natin paglilingkod, ay nakakakita ng ginagawa natin at siya yung magbibigay sa atin ng gantimpala. Kaya nga sabi ng Matthew chapter 6 verse 1, be careful not to do your acts of righteousness before men, to be seen by them. If you do, you will have no reward from heaven. Alam niyo po, sa paglilingkod natin, sabi ko nga sa inyo, kanina pa, kung sa paglilingkod mo sa Panginoon at wala naka-acknowledge sa'yo, magpasalamat kang lalo. Bakit? Kasi ang Diyos yung magre-reward sa'yo, kaya hindi ka dapat na magtampo, hindi ka dapat magdamdam, hindi ka dapat malungkot kapag nagsisikap tayo maglingkod sa Panginoon bawat isa, tapos walang nakaka-acknowledge sa atin, walang nagpapasalamat sa atin dahil ang Diyos mismo na nakakakita ng ginagawa mo at pagsisikap mong paglilingkod sa Kanya, ang magagantimpala sa inyo. Sino ang mas magandang reward? Tao o ang Diyos? So bakit ka nalulungkot? Bakit tayo nalulungkot kapag tayo ay naglilingkod sa Diyos tapos walang nangyayari? Wala mang nangyayari sa paglilingkod natin sa Panginoon? I doubt it. Kasi naniniwala ako na lahat ng ginagawa natin sa Panginoon ay aanihin natin sa takdang panahon. Amen po ba? Kaya nga sabi rito, kapag napuri ka na ng tao, huwag ka nang umasang papupurihan ka pa ng langit. Dahil napuri ka na rito. Kumbaga ba, nakakota ka na. Hindi po pwedeng kota ka na rito sa lupa, kota ka pa sa langit. Tapos sasabihin ng Panginoon, pinag-celebrate ka pa niyan, pinag-party-party ka pa niyan, pinag-ano ka pa niyan, di ba? Pina-banner ka pa niyan. Congratulations, kapatid, kasi ikaw ay pinaka-best brother in this church. No? Di ba? Pagdating mo sa langit, normal na lang. Sorry kapatid, yung acknowledgement mo, doon mo na tinanggap sa lupa. Kung isang kapatid mo na tahimik na naglilingkod, nagpapatuloy siya sa paglilingkod kahit walang pupunta. Kaya ang reward niya, bigay ng langit. Lahat makakapansin. Nasusundan ba? So ngayon, magsasawa kayo sa paglilingkod sa Lord? Ewan ko sa inyo kung magsasawa kayo sa paglilingkod. Kasi ayon sa ating pinag-aaralan, hindi nawawala ng kabulan ang lahat ng bagay na ginagawa natin sa Panginoon. Nabubulan na ako. Sorry. Ephesians chapter 6 verse 7 to 8. Malapit na tayo. Ayoko na mag-overtime kasi tapusin natin. Kunti na lang. Sisikapin natin matapos ng Serve wholeheartedly as if you were serving the Lord, not men, because you know that the Lord will reward everyone for whatever good He does. Maglingkod kayo na may mabuting kalooban, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod, hindi sa tao lamang. Sapagkat alam ninyong gagantimpalaan ng Panginoon ang bawat mabubuting gawa ninuman, alipin man o malaya.
Ang nakakalungkot sa atin minsan mga manggagawa, o kamanggagawa ko, dito man sa church. Minsan, marami sa atin nagbibitaw sa kanilang mga gawain dahil sa hinanakit. Minsan, sumasama ang loob nila. Kasi bakit? Hindi sila napansin, napabayaan sila, na feeling nila, yung kanilang worth, yung kanilang pagkilala sa sarili, parang hindi naman match doon sa talent na ibinibigay nila sa pag-serve sa Panginoon. Halimbawa, kung ako ay musician, ginawa ko yung best ko sa pagtugtog, sa pagmi-minister sa mga kapatiran, tapos parang feeling niya walang nag-acknowledge sa kanya. Minsan, yun ang expectation na ikinakasama ng loob niya. Aminin naman natin o hindi. Halimbawa, kung ikaw ay isang teacher, sa pagtuturo mo sa mga kapatiran, feeling mo, binigay mo yung best mo, binigay mo yung effort mo, binigay mo lahat-lahat mo. Pero, feeling mo at nakikita mo, bakit parang walang bunga? Parang feeling ko kulang. Saan ako nagkulang? Bakit ganyan pa rin sila? Bakit parang walang pagbabago? Alam nyo, naano nyo po ba yung gusto kong i-drive? Pero ang sabi rito, hindi tao yung pinaglilingkuran mo, hindi tao yung pinaglilingkuran natin. Bagamat siyempre, sa pananaw natin dito sa mundo, bagamat sabi ko sa inyo, minsan may mga nag-approve talaga at saka meron naman talagang nag-check na dapat na may higher position na nag-approve sa atin, ngunit hindi pa din. Bakit? Dahil sa likod ng mga taong yon, yung mga tataas na tao na yon, andun pa din ng Diyos na siya yung nakalagay doon sa pinakakaitais-taasan ng tawag ito, organization. Kasi minsan, diba, bagamat naglingkod ka sa Lord, akalang iba kasi tao yung nag-approve, tao yung nag-ano. Pero, kung maiisip mo, sa kabila pa ng mga tao na yun, ang Diyos pa rin yung pinaka-head. Di po ba? At kapag nalampasan natin yung ganung pananaw, hindi tayo dapat sa tao naglilingkod, kundi sa Diyos. Yun ang gusto kong i-drive. In serving God, I will not expect to be paid. Bakit hindi? Dahil sa paglilingkod natin sa Diyos, parang nagsusukli. Sabi ko nga sa inyo, kahit anong gawin mong paglilingkod sa Diyos, hindi tayo makakabayad eh. Ngayon, sa paggawa natin ng mabuti, para nagsusukli tayo sa kabutihan ng Lord sa atin. Bakit? Dahil nauna nang asang nagbigay sa atin ng tambak-tambak na kabutihan at biyaya sa ating buhay. Ibig sabihin, dahil sa lahat ng biyaya at kabutihan ginawa ng Lord, kulang yung paglilingkod natin. Yun ang bottom line. Hingi ka pa ngayon ng bayad. Ay, deserve ko kasi nagmi-ministry ako, nagpapagamit ako sa Lord. Dapat bigyan niyo ako ng ganito, bigyan niyo ako ng... Kasi may mga manggagawang ganyan na hindi ako maglilingkod sa Lord pag hindi na-compensate yung talent, yung aking knowledge, yung aking kakayahan. Dahil naglingkod ako rito sa Lord. Kasi may ganun talaga, na feeling nila, deserve silang bayaran sa paglilingkod na ginagawa nila sa Panginoon. Nasusundan. Ngayon, kung tayo ay nabigyan, kung tayo ay naabutan, di salamat. Pero huwag na tayong matuos. Kasi ang ilan sa atin matuos, naglilingkod ka na nga sa Diyos, gusto mo pa bayaran. Samantalang sa paglilingkod mo sa Lord, kahit anong gawin mong paglilingkod, hindi mo kayang bayaran ang ginawa sa'yo ng Panginoon. Amen po ba? So, baka di tayo makaharap man lang sa Diyos pag tinanong, anong hinihingi mo sa akin? Kulang, yung ginagawa mo, parang marubing basahan nga lang sa harapan ko, sasabihin ng Lord, yung kabutihang pinagmamalaki mo, pinakamaring basahan dito sa amin, ina yung ginagawa mo Wala nasusundan po ba? So wala tayong may pagmamalaki. So sa paglilingkod natin sa Lord, I will not expect appreciation from the people I serve. Alam niyo po, kung ang hanapin natin ay appreciation, mabibigo lang tayo doon sa mga taong pinaglilingkuran natin sa Panginoon. Pansinin niyo yung 10 ketongin na pinagaling ni Jesus, di po ba? Gusto niyo po kantahan ko kayo? May 10 ketongin. Para wala sa oras Pinagaling ni Jesus, siya may umalis, ang isa ay bumalik. Bumalik siya para magpasalamat kay Jesus. Yung verse na yan, kalugtong lang ng pinag-aaralan natin, verse 19 siya. Ilan ang bumalik para magpasalamat sa Panginoon? Isa. 1 out of 10. So kung tayo ay kakantat, ine-expect na, magpapagamit na sa Lord sa music ministry, kakanta ako sa ministry, at ine-expect mo na dahil sa binigay mo yung best mong pagkanta, maganda ang boses mo, pagkakaguluhan ka ng mga tao, papasalamat, alam mo ba, sister, blessed na blessed ako sa iyong talent, nagpagamit ka sa Panginoon. Ewan ko kung mangyari yun, di po ba?
Eh pag hindi kayo napuntahan, paano kung walang bumati sa'yo? Magtatampo ka na? Hindi ka na magsiserve ulit sa Panginoon? Di po ba? Halimbawa, yung leader o kaya pastor o kaya teacher, nagtuturo ng Bible study, talagang sinusuog niya yung mga kahit mabagyo, kahit maulan, kahit malayo, ini-effort niya para na makarating dito sa church, para makapag-serve sa bawat isa sa atin. Pero pagdating niya rito, walang mag-a-appreciate. Ano ang gagawin mo? Magtatampo na lang ako, hindi na ako pupunta sa church, wala namang ako nararatnan. Hindi na ako pupunta sa church kahit kasi sa online, hindi sila umaattend. Hindi kayo po itong pastor. Promise, hindi po talaga ito. Apo. Ang gusto ko lang mangyari, paminsan-minsan, may makaka-appreciate at nakakatuwa yun. Pero wag nating i-expect na lahat ng 10 bulag na yun, ay magpapasalamat sa Panginoon na ngayon mismo, nag-minister, nagpagaling. Sa 10 out of 10, isa lang ang bumalik, 1% lang. Ang naka-appreciate, naka-recognize. So anong gagawin mo pag gano'n yung mangyayari sa'yo? Hindi ka na mag-serve sa Panginoon, hindi ka na magpapatuloy, hindi ka na ma-encourage, hindi na ako mag-serve sa Panginoon kasi wala naman talagang nangyayari. Anong mangyayari? Ang gusto mong mangyari ngayon? Alam niyo po, ang tao kasi, karamihan sa atin, they just get and forget. And almost all of us, we want to get and forget. But ayaw natin mag-give and forgive. Yun ang gusto ko sabihin. Lahat tayo gusto natin, kung ano yung makukuha natin. Tapos, pag nakakuha natin, madali tayong makalimot. Pero kadalasan ayaw natin magbigay at saka magpatawad. Di po? Give and forgive. So, yun. So, tandaan natin na ang kausap dito ng Panginoon, ang audience niya ay lingkod. Yung servant, hindi ito yung amo. So, sa pagtuturo niya sa pagiging lingkod, yung servant dito, yung naglilingkod. So, kung yung hinahanap natin dito, kung ang kinakausap naman dito ng Panginoon yung kinakantahan o yung pinaglilingkuran, o yung kaya yung tinuturuan, sasabihin naman ng Lord doon, kasi binabalance niya eh. Ngayon, kung ikaw naman yung bina-Bible studyhan, kung tayo naman yung mga kapatiran na tinuturuan ng, halimbawa, pastor, o kaya ng teacher, o kaya tayo yung miniministeryohan ng mga music ministry o kaya ng mga kapatiran natin, abay, mag-appreciate ka naman. Di po ba? Ibig ko lang sabihin dito, kahit man lang, dalo mo man lang ng kahit ano man yan, bilang appreciation na-appreciate mo yung ginagawa nilang effort at paglilingkod sa Panginoon. Di ba? Magkaroon tayo man lang ng pakonsuelo. Di po ba? Kaya nga sabi ng Galatians chapter 6 verse 6, anyone who receives instruction in the word must share all good things with His instruction. Anong tuturo na sa ito? Hindi ko siya sabi ito dahil nagtuturo ko ng salita ng Panginoon. It's better to give than to receive. Pero alam niyo po, ang totoo talagang utos ng Panginoon, kung kayo ay nabibibiyaan ng mga pastor natin, natutuwa kayo, kasi pa naman lang yun ang mapapakita niyo yung konsuelo niyo na nandito kayo, kung siya ay nagtuturo, mahirap ba yun? Napagpapala ka pala na ikaw ay nabibless kapag natuturuan ka ng Word of God na nagbibigay ng buhay sa'yo, tapos ganyan ang igaganti mo. Nakakatuwa yun. Kahit sino hindi matutuwa, napakahirap mag-aral. Ako inaamin, kaya isa yan talaga sa mga kinakaayawan ko talaga, inaano ko, hirap mag-aral. Kasi unang sabi nga, ikaw na nag-aral ka, hindi mo suseryosohin, paano mo may papangaral yung gusto mong ituro kung ikaw mismo, hindi ka natuto. Tinuturuan ka. Anong response mo? Anong konsuelo mo doon sa nagtuturo sa'yo sa pamamagitan ng pagsagot at hindi pagsunod? Di po ba? Tanungin natin ng ating mga sarili, ito bang pastor natin, ito bang mga leader natin, ito bang teacher namin, nabigyan ko man lang ng bilang appreciation dahil sa ginagawa nilang effort, o nagpapasakit pa tayo ng ulo niya? Di po ba? Alam niyo po, ang tao kasi, mahilig magsabi na, bless na bless ako sa iyo, brother, bless na bless ako sa iyo, sister. Dapat maging blessing ka rin naman. Hindi na lang tayo yung nabibless, maging blessing ka rin naman sa iba. Di po ba? Tanggap tayo ng tanggap. Dahil, di po ba? Gusto natin. Alam niyo po, ito yung nakakalungkot. May mga taong pumapasok sa sinihan para manood ng horror movies. Nagbabayad sila para lang matakot. Pero papasok sa loob ng simbahan, ipapanalangin, tuturuan,
kakantahan, aawitan, ipapanalang, ika-counsel, i-encourage, tapos pag dumaan yung basket of offering, patay mali siya, parang walang nakita. Gusto magbayad doon sa, magbibigay sa kanya ng takot, pangamba sa buhay, pero pag bagay na pag-espiritual na makakatulong sa gawain ng Panginoon, nagpapatay mali siya. Ako sinasabi ko to kasi guilty rin ako dito. Wala naman tayong dito sa Panginoon sa pag-serve natin sa Panginoon. Ibig ko lang sabihin, alam niyo po, kinakailangan nating matutunang ma-appreciate ng kapwa doon sa mabubuting lang ginagawa na paglilingkod sa Panginoon. Amen po ba? Huwag nating liyahin yung siyam na ketongin na baliwala sa kanila na umuwi na lang basta-basta matapos silang pagalingin. Nasusundan. Kailangang appreciative tayo. Ibig ko lang sabihin, tandaan na ang tinuturo dito ng attitude ng Panginoon ay doon sa worker, hindi rito sa amo ha. Kung tayo ay naglilingkod, dapat appreciative ka doon sa mga pinaglilingkuran mo. Nasusundan, hindi behavior ng tinuturuan o pinaglilingkuran ang gustong tukuyin dito ng Panginoon. Ang sabi niya, huwag kang mag-expect para kapag hindi ka nabigyan, kung ikaw ay manggagawa, o hindi ka naalala, ay okay lang. Hindi ka magtatampo. Halimbawa, naglilingkod ka sa Panginoon, nabigyan ka, salamat Lord, kasi may naka-appreciate. Pero kung hindi ka nabigyan, huwag kang magtatampo at huwag kang sasama ang loob. Kasi ang pinaglilingkuran mo ay Panginoon, nasusundan. Kaya huwag tayo matampuhin. Kaya nga, huwag kang maging saging. Kasi saging, may may variety na saging na matampuhin. Oo. Bagamat yung saging, kahit siya ay matampuhin, may puso rin. Ibig sabihin, siyempre may nararamdaman yan, kung ikaw naman yung nagpinaglilingkuran, makaramdam ka naman na nag-e-effort na yung kapatid mo naglilingkod sa'yo, bato ko pa rin. Di ba? Bagamat siyempre, ang Lord na magbibless sa kanya, pero yung effort naman, bawat isa sa atin mag-encourage sa bawat isa, hindi yung ikaw na lang lagi ang ini-encourage, di ba? Nasusundan. Malapit na tayo matapos. Ako gusto talaga matapos. 1 Corinthians chapter 9 verse 18. What then is my reward? Sabi ni Apostle Pablo. Just this, that in preaching the gospel, I may offer it free of charge, and so not make use of my rights in preaching it. Sabi ni Apostle Pablo, ano ngayon ang aking gantimpala? Ang ipangaral ko ng walang bayad, ang mabuting balita at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Alam niyo po, isang karangalan na sa isang manggagawa, lalo sa ating pastor, yung makapag-share siya ng Word of God. Kaya nga po, pastor, sa lagi ang tagapagsalita kasi gusto kong ma-bless siya. Kasi sabi dito ng Bible, di ba? Ang gantimpala na isang tagapagturo ng Panginoon, yung makapangaral sa ng mabuting balita, at yun yung gustong-gusto ko talagang mapunta kay pastor sa mapagpala. Gantimpala sa kanya yun eh. Alam niyo po ba? Okay ba, pastor? Sabi ni Apostol Pablo dito, alam niyo po yung reward niya na nakakapaglingkod siya sa Panginoon kahit walang pasasalamat. Kahit wala sa kanya yung kahit walang expectation ng personal gain niya. Dahil doon, hindi siya na-open, hindi nadudurog yung puso niya, hindi siya nagtatampo, hindi siya nagdaramdam, kahit walang nag-a-appreciate sa kanya. Yan yung puso ni Apostol Pablo sa kanyang paglilingkod sa Panginoon. Ang reward niya, maibahagi niya ang mabuting balita sa mga mananampalataya. At yun yung ginagawa ng ating pastor. Di ba dapat lang ma-appreciate? Kaya nga sabi ng talata natin sa Luke chapter 17 verse 10, so you also, when you have done everything you were told or commanded to do, you should say, we are unworthy servant, we have only done our duty. So dapat itong verse na ito yung dapat natin maging motto bilang mga naglilingkod sa Panginoon. Alam niyo po ba bakit? Tandaan natin, ang sasabihin natin, we are unworthy servant, we only did our duty. Kahit walang pasasalamat, kahit walang appreciation, dahil sa paglilingkod natin sa Panginoon, dahil sa paggawa natin sa kanyang ubasan, dahil sa paggawa natin ng mabuti, yung paggawa pa lang natin ng mabuti, reward na. Lagi niyong tatandaan. So anong tanong? Meron ba rito sa atin na naghihinanakit o nagkakaroon ng sama ng loob dahil hindi tayo napapasalamatan, hindi tayo na-appreciate o hindi tayo na-acknowledge? Minsan, hindi lamang naman sa churches, maging sa family natin, yung ginagawa nating pag-aalaga sa ating pamilya. Minsan, hindi tayo na-appreciate bilang magulang o bilang anak, hindi na-appreciate yung mabuting ginagawa mo sa iyong pamilya. O kaya, kung gumagawa mo tayo ng mabuti sa ating kapatid, hindi tayo na-appreciate,
Huwag kang magtampo, huwag kang magdamdam. Ang dapat natin gawin, alisin natin sa ating mga puso yung bokabularyo ng tampo at saka inis o kaya galit. Bakit? Kasi nga, hindi yun gusto ng Lord. Kasi kung nabubuhay tayo sa pagdaramdam, pagtatampo, dahil hindi natin nakuha yung gusto natin, hindi malulugod ang Diyos sa ating mga buhay. So, kung gumagawa tayo na mabuti, tapos naghahanap tayo ng recognition, sapagkat sa paggawa pa lang na mabuti, yung palang sapat na. Dapat hindi ka naghahanap talaga ng recognition. Isipin natin kung ano ang dapat natin gawin para makapaglingkod. Yun ang dapat na maging tanong natin. Ako ba bilang mananampalataya, ano ba ang dapat kong gawin para makapag-serve ako sa Panginoon? Alam niyo po, napakaiksi ng buhay, sabi nga ni Pastor. Diba? Habang may panahon lang tayo, hindi man tayo habang buhay. So, yung ipinapahiram sa atin ng Lord na buhay na ito, yung bawat sandali, binibigyan tayo ng Panginoon ng chance to make a change to change. So, bigyan natin ng kabuluhan ang paglakad natin ng panahong ito na lumilipas sa ating buhay. Kung meron tayong paglilingkod sa Panginoon, salamat. Isipin mo kung paano pa iyon, papaunlarin, papagbutihin, papag-igihin. Hindi yung tumatawag tayo ng pansin para sa ating sarili. Isipin natin kung tayo ay nagkukulang sa pagbibigay din ng encouragement sa ating kapwa, pag-acknowledge sa kanilang ginagawang kabutihan. So, mag-improve din tayo doon, matuto rin tayo mag-appreciate. So, ma-encourage din natin sila, maging susi tayo o maging daan din tayo ng encouragement ng kakapwa natin, mananampalataya. So, dahil doon, para makapaglingkod tayo sa Panginoon ng may kagalakan. So, magiging happy to serve tayo sa ating paglilingkod sa Panginoon. So, purihin po ang Panginoon at pasensya na po sa extended hours. Salamat po.